Tahimik na gabi, ngunit ang lihim ng aking aso ay magpapabago ng lahat. Hello, ako si Maya, 28 taong gulang. Nakatira ako sa isang payak na bahay sa gilid ng bayan ng Liliw, Laguna. Sa simpleng buhay na ito, madalas akong nag-iisa, dahil madalas nawala sa bahay ang asawa ko na si Carlo, isang engineer na madalas mag-out of town. Ngunit sa gabing iyon, ang kawalan niya ay hindi lang basta katahimikan, ito ay isang mabigat na kawalang hanggan na nagmumulto sa bawat sulok ng aming tahanan. Kasama ko lamang si Lito, ang aking golden retriever, na tila tanging buhay na nilalang sa paligid. Nakahiga siya sa tabi ko, ang kanyang malambot na balahibo ay nagbibigay init sa malamig na silid. Ang kanyang mga matang kayumanggi ay nakatitig sa akin, nang mailalim na parang naiintindihan niya ang bawat saloobin ko. Tayo lang tayo ngayong gabi, bulong ko sa kanya, habang hinahaplos ang kanyang ulo. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang kahalagahan ng aming koneksyon, hindi lang siya aso, kundi isang tahimik na tagapagtaguyod ng aking mga lihim at pangamba. Isang gabi na puno ng lungkot at katahimikan ang bumalot sa amin. Habang umiikot ang mga nota ng musika sa silid, hindi nito napawi ang ingay ng aking isipan. Ang hapunan ay malamig na kanin at adobo na iniinit ko muli, kasabay ng isang baso ng alak. Ngunit sa lahat ng iyon, si Lito ang nag-iisang nagbibigay ng tunay na init sa aking mundo. Siya ang nagiging aking kanlungan sa mga oras ng pag-iisa, ang nagtatak ng tulay sa pagitan ng akin at ng asawa kong unti-unting nagiging malayo. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang biglang pag-igting ng kanyang katawan. Tumayo siya, ang mga tainga ay nakapako, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang sulok ng silid. Mabilis akong tumayo upang suriin, ngunit walang anuman doon kundi ang mahabang anino mula sa ilaw sa labas. Bumalik ako sa sofa, ngunit napansin kong tinititigan niya ako, hindi ang pintuan. Sa mga matang iyon, nakita ko ang isang kakaibang lalim, isang pagkakaunawaan na lampas sa karaniwang koneksyon ng tao at aso. Ang gabing iyon ay nagbukas ng pintuan sa isang bagong pag-unawa sa aming relasyon. Hindi lamang siya kasama ko, kundi isang matibay na sandigan sa gitna ng aking mga pangamba at kalungkutan. Sa mga mata ni Lito, nakita ko ang aking sarili, isang babae na naliligaw, ngunit handang harapin ang mga pagbabago. Sa bawat haplos ko sa kanyang balahibo, naramdaman ko ang suporta ng isang tunay na kaibigan, isang lihim na kapangyarihan na magdadala sa amin sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Ngunit hindi ko pa alam, sa likod ng kanyang mga matang iyon, may lihim na naghihintay, isang misteryong magpapatibay sa aming samahan, at maglalagay sa amin sa gitna ng isang kakaibang pakikipagsapalaran na magbabago ng lahat. Sa mga araw na lumipas mula noon, ramdam ko ang pagbabago sa aming tahanan sa Liliw. Ang dating tahimik at malamig na espasyo ay tila may bagong enerhiya, isang bagay na mahirap ipaliwanag pero hindi ko na kayang baliwalain. Ako si Maya, 28 taong gulang, at ang simpleng buhay namin ni Carlo ay unti-unting nagiging isang palaisipan na kailangang lutasin. Sa tuwing umuuwi si Carlo mula sa kanyang mga biyahe, madalas na may dalang pagod at kakaibang distansya. Hindi na kami tulad ng dati, ang mga tawanan at kwentuhan ay napalitan ng maikling usapan at mga tahimik na sandali. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang ganitong pagbabago, ngunit ang aking puso ay palaging may bahid ng pangamba. Sa mga gabing nag-iisa ako sa bahay, si Lito ang aking naging kasama at kanlungan. Si Lito, na matagal ko nang kasama mula nang siya ay isang maliit na tuta, ay naging higit pa sa isang alagang aso. Siya ang tanging nilalang na hindi sumuko sa akin kahit na ako'y nagdurusa sa mga sandaling puno ng pangungulila. Sa mga umaga, siya ang unang bumabangon, ang kanyang buntot ay masiglang kumakaway na tila sinasabi, "Kaya mo to, Maya." Sa mga gabi naman, siya ang tahimik na tagapakinig ng aking mga kwento, pangarap at mga lihim na takot. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog ng Pagsandyan, napansin ko ang kakaibang tingin ni Lito. Hindi siya katulad ng dati na masiglang nagsusugal sa paligid. Nakatingin siya ng diretso sa akin na mailalim at seryosong intensyon. Parang gusto niyang iparating na may mahalagang bagay na kailangang malaman. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na iyon, ngunit alam kong may bago kaming haharapin. Sa mga araw na iyon, palagi kong nararamdaman ang bigat ng pag-iisa at ang unti-unting paglayo ni Carlo. Ang aming bahay sa Liliw, na dati ay isang kanlungan, ay unti-unting naging lugar ng mga tanong at pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, si Lito ang naging aking ilaw sa dilim, ang aking kakampi sa laban ng puso at isip.
Ngunit, sa likod ng mga simpleng araw na iyon, may mga senyales na hindi ko pa handang harapin. Mga bagay na tila tinatago ng dilim, naghihintay ng tamang panahon upang lumitaw. Sa bawat tingin ni Lito, sa bawat haplos ng kanyang balahibo, naramdaman ko ang paunang babala, na ang aming buhay ay malapit ng magbago sa paraan na hindi ko inaasahan. Ito ang simula ng isang kwento na higit pa sa simpleng pag-iisa at pagkakaibigan. Ang aming koneksyon ni Lito ay hindi lamang pangkaraniwan, ito ay isang lihim na naglalaman ng kapangyarihan, isang misteryong kailangang tuklasin. At sa puso ng bayan ng Liliw, naghihintay ang mga sagot na maglalantad ng isang kakaibang katotohanan. Sa mga araw bago ang gabi ng pagbabago, unti-unti kong naipon ang mga piraso ng kwento na hindi ko maintindihan. Ako si Maya, 28 taong gulang, isang simpleng babae mula sa Liliw, Laguna na unti-unting nahuhulog sa isang kakaibang mundo ng misteryo at takot. Ang dating buhay na puno ng pangarap at pag-ibig ni Carlo ay tila unti-unting naglalaho, at ang tanging kasama ko ay si Lito, ang aking golden retriever na nagiging higit pa sa isang alaga. Ang lahat ay nagsimula nang mapansin kong may mga kakaibang bagay sa bahay. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Lito sa bakuran, bigla siyang tumigil at tumingin sa isang sulok na puno ng anino. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng isang kakaibang katalinuhan na hindi ko pa nakikita dati. Hindi siya kumilos ng parang aso lamang, para bang may tinatago siyang lihim. Sa mga susunod na araw, napansin ko rin na nagiging sensitibo si Lito sa mga tunog at presensya sa paligid. Kapag may dumadaan na tao sa kalsada, siya'y tahimik at alerto, tila nakikiusap na ingatan kami. Sa isang pagkakataon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, narinig ko ang mga maliliit na yabag sa hagdan. Nang tignan ko, wala naman doon kundi ang malambot na buntot ni Lito na nakatago sa ilalim ng mesa. Ngunit sa kanyang mga mata, ramdam ko ang isang lihim na gustong iparating. Ang mga tawag ni Carlo ay naging madalang at maikli, at sa bawat pag-uusap namin, naramdaman ko ang lumalalim na distansya. Madalas siyang abala sa trabaho, at kahit kailan ay hindi ko na siya naramdaman ng ganoon kalapit tulad ng dati. Nang dahil dito, lalong lumalim ang aking pag-asa at takot na mawala ang koneksyon namin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lito ang naging aking tagapagtanggol at kaagapay. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabing ilog ng Pagsanjan, naisip ko kung paano naging sentro sa buhay ko si Lito. Ang kanyang presensya ay parang ilaw sa madilim kong mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalaga, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag, mga sandaling parang may nangyayari sa pagitan namin na lampas sa pangkaraniwan. Ito ang simula ng isang kwento na puno ng mga katanungan. Ano ang tunay na ibig sabihin ng koneksyon namin ni Lito? Bakit siya tila nakakaalam ng mga bagay na hindi ko maintindihan? Ang maliit na bayan ng Liliw ay tila tahimik, ngunit sa likod ng mga pader ng aming bahay, may mga lihim na naghihintay na maibunyag. At ako, si Maya, ay handang harapin ang anumang darating, kasama ang aking tapat na kakampi sa aking tabi. Ang gabi ay bumalot ng mabigat sa aming bahay sa Liliw. Ako si Maya, 28 taong gulang, at sa gabing iyon, naramdaman kong ang hangin ay may dalang kakaibang presensya. Si Carlo ay wala pa rin, tulad ng madalas niyang gawain sa mga nakaraang buwan, at ako'y nag-iisa kasama si Lito, ang aking golden retriever na tila mailihim na iniingatan. Habang umuupo ako sa sala, si Lito ay tahimik na nakahiga sa tabi ko. Ang kanyang malambot na balahibo ay nagdudulot ng init sa malamig na silid, at ang kanyang mga matang kayumanggi ay nakatingin ng diretsyo sa akin, puno ng lalim at pangunawa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi lang siya basta alagang aso, siya ang aking kaagapay sa gitna ng mga pangamba at kalungkutan. Ngunit bigla, napansin kong napatingin siya sa isang sulok ng silid ng may kakaibang tindi. Tumayo siya, ang kanyang mga tainga ay nakapako, at ang kanyang katawan ay naging tense. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, at ang buong paligid ay tila na puno ng isang malamig na enerhiya. Hindi ko maintindihan kung ano ang kanyang nakikita, ngunit ang aking puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Dahan-dahan akong tumayo para tingnan ang pinagtutuunang iyon ni Lito, ngunit ang tanging nakita ko ay anino mula sa ilaw sa labas ng bahay. Bumalik ako sa aking upuan, ngunit hindi bumalik si Lito sa dati niyang posisyon. Sa halip, tinitigan niya ako ng diretsyo, na para bang may gustong sabihin, isang lihim na dapat kong malaman. Ang gabing iyon ay puno ng kakaibang tensyon, at habang pinapakalma ko si Lito sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang balahibo,
naramdaman ko ang bigat ng aming mga tiyak na damdamin. Ang aming koneksyon ay naging mas malalim, at sa mga matang iyon, nakita ko ang isang mundo ng pangunawa na hindi ko pa nararanasan dati. Ang tahimik na bahay sa gilid ng bayan ay naging sentro ng isang bagay na higit pa sa ordinaryong buhay. Habang lumalalim ang gabi, ang hangin ay tila nagdadala ng mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Ano ba talaga ang nangyayari sa amin ni Lito? Paano niya nalalaman ang mga bagay na hindi ko maintindihan? Ang gabing iyon ay simula ng isang kakaibang paglalakbay, isang kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Sa aking puso, alam kong may darating na pagsubok, at kailangang maging matatag kami ni Lito upang harapin ito. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim, at ang bawat minuto ay tila bumibigat sa bawat hininga ko. Ako si Maya, 28 taong gulang, at sa gabing iyon, naramdaman ko na ang aming mundo ay unti-unting magbabago. Si Carlo ay wala, gaya ng madalas niyang gawain, at ako'y naiwan kasama si Lito, ang Golden Retriever na naging aking pinakamalapit na kaibigan at tagapagtanggol sa gitna ng mga pagsubok. Habang nakaupo ako sa sulok ng sala, si Lito ay tahimik na nakahiga sa aking mga paa, ang kanyang katawan ay naglalabas ng init na nagbigay ng kaunting ginhawa sa lamig na bumabalot sa silid. Ngunit hindi pa rin nawala ang kakaibang tensyon sa paligid. Biglang tumaas ang kanyang ulo, at ang kanyang mga tainga ay nakapako na parang may naririnig siyang hindi ko marinig. Ang kanyang mga matang kayumanggi ay nagmistulang nagliliwanag sa dilim. Anong meron, Lito? Tanong ko ng mahina, habang dahan-dahan siyang nilapitan. Sumagot siya sa pamamagitan ng isang malumanay na pag-ungol, at inihayag ang kanyang katawan na parang handang ipagtanggol ako mula sa anumang panganib. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lalim ng aming koneksyon. Hindi na ito simpleng pagmamahal ng isang alaga sa kanyang amo, kundi isang malakas na paninindigan at pagtitiwala na higit pa sa salita. Habang pinagmamasdan ko siya, biglang may kumatok sa pintuan ng bahay. Ang tunog ay matinis at nakakabingi sa katahimikan ng gabi. Tumayo ako ng may kaba, at sinabayan ni Lito ang aking kilos, ang kanyang katawan ay nanatiling tense at alerto. Unti-unting bumukas ko ang pinto, at tumambad sa akin ang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, at may bitbit siyang isang lumang medalyon na tila may kahulugan sa akin. Alam ko kung ano ang nangyayari sa inyo, sabi niya nang may matatag na tinig. Ang koneksyon ninyo ni Lito ay hindi basta-basta. Ito ay susi sa isang bagay na matagal nang nakatago at makapangyarihan. Ang mga salita niya ay bumagsak sa akin na parang mga bato na nagpapabigat sa aking dibdib. Si Lito ay agad na tumayo at inilagay ang kanyang katawan sa pagitan namin. Ang kanyang tahimik na pagngangalit ay nagbigay babala sa estrangherong iyon. Ngunit bago ko pa maipaliwanag ang aking mga tanong, ang lalaki ay ngumiti ng bahagya at nagpaalam na nag-iiwan sa akin ng maraming katanungan at isang malamig na pangamba. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang naglalakihang anino ng lalaki sa labas ng aming bahay, napagtanto ko na ang buhay namin ni Lito ay hindi na magiging katulad ng dati. May mga puwersang mas malaki kaysa sa amin na naghihintay sa aming harapin, at kailangan naming maghanda para sa bagong yugto ng aming kwento, isang kwento ng lihim, kapangyarihan, at pagsubok na susubok sa aming katatagan. Hindi ko akalain na isang simpleng gabi lamang sa aming bahay sa liliw ang magdadala ng ganitong pangyayari. Ako si Maya, 28 taong gulang, at sa gabing iyon, ang bawat sandali ay puno ng takot, pag-aalinlangan at pag-asa. Ang estrangherong dumating ay nagbukas ng pintuan sa isang mundo na hindi ko pa kilala, isang mundo kung saan ang koneksyon namin ni Lito ay maihigit na kahulugan kaysa sa aking inakala. Habang pinagmamasdan ko ang lumalapit na anino ng lalaki, hindi maalis sa aking isipan ang mga salitang kanyang binigkas. Ang koneksyon ninyo ni Lito ay susi sa isang bagay na matagal nang nakatago at makapangyarihan. Ang mga ito ay bumabalot sa akin ng isang halo ng kaba at pag-usisa. Paano niya nalaman ang tungkol sa amin? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Si Lito, na karaniwang tahimik at mahinahon, ay tila nagbabala sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga mata at kilos. Ang kanyang katahimikan ay puno ng tensyon, at ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa aming dalawa. Napaisip ako kung paano namin haharapin ang ganitong uri ng pagsubok, mag-isa ba kami sa laban na ito? O may iba pang mga tao na nakakaalam din ng aming lihim? Habang nilalakad ko ang loob ng bahay, pinipilit kong intindihin ang mga nangyari. Ang mga tawag ni Carlo ay patuloy na nauwi sa mga maikling pag-uusap,
at ang distansyang unti-unti niyang nililikha ay parang salamin na naghihiwalay sa amin. Sa kabilang banda, si Lito ang aking tanging kasama na walang pag-aalinlangan sa akin, ang tanging nilalang na handang makinig sa aking mga takot. Napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-iisa o kalungkutan. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na koneksyon na kumakatawan sa isang panibagong yugto ng buhay ko. Ang mga kaganapang ito ay nagbukas ng mga tanong na kailangang sagutin, ngunit sa ngayon, ang tanging alam ko ay kailangan kong maging matapang para sa akin at para kay Lito. Habang ako'y nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ko ang dilim na unti-unting bumabalot sa aming tahanan. Ang puso ko ay puno ng halong kaba at pag-asa. Ano kaya ang susunod na hakbang? Ano ang mga lihim na naghihintay na matuklasan? At higit sa lahat, paano namin haharapin ang hinaharap na puno ng misteryo at panganib? Sa gabing iyon, habang si Lito ay mahimbing na natutulog sa aking mga paa, ako'y nagdasal na sana'y maging sapat ang aming lakas upang malampasan ang anumang pagsubok na darating. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang at alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit sa kabila ng lahat, kami ay magkasama at iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Hindi ko inaasahan na ang mundo namin ni Lito ay mauwi sa ganito, isang lihim na higit pa sa kayang unawain ng isip. Ako si Maya, 28 taong gulang, at sa gabing iyon, nang bumalik kami mula sa maikling lakad sa paligid ng bahay, may nangyari na talaga akong hindi inaasahan. Habang naglalakad kami sa malapit na bakuran, biglang huminto si Lito, at ang kanyang mga mata ay naging matalim, halos parang sinisilip ang isang bagay na hindi ko makita. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang ulo, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, tila may isang malakas na puwersa na kumokontrol sa kanyang kilos, na parang siya ay nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang nilalang. Lito, ano ang nangyayari? Tanong ko nang may takot, ngunit wala siyang sagot maliban sa isang matining na tahol. Hindi ito ang karaniwang tahol niya sa ibang aso o tao. Ito ay tila babala, isang hudyat na may paparating na panganib. Biglang lumitaw ang estranghero mula sa dilim ng mga puno sa likod ng aming bahay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng buwan, at hawak niya ang medalyong nakita ko noong una niyang pagbisita. Hindi ito basta-basta, wika niya, tumitindi ang tinig. Ang koneksyon ninyo ni Lito ay may kapangyarihang matagal nang nakatago sa kasaysayan ng ating bayan. At hindi lahat ay handang tanggapin ito. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko maiwasang manginig. Ano ang ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang tungkol kay Lito? Ang tanong ko na may halong takot at pagkasabi. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit sa kanyang mga mata ay may taglay na seryosong babala. May mga puwersa na gustong sirain ang inyong samahan. Gagamitin nila ang kapangyarihan ni Lito para sa kanilang sariling kapakanan. Kailangan ninyong maging maingat. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang mundo ko ay nagsimulang gumuho. Ang simpleng buhay ko sa liliw ay napalitan ng isang kakaibang pakikipagsapalaran na puno ng panganib at misteryo. Ngunit sa kabila ng lahat, si Lito ay nanatiling matatag sa aking tabi, ang aking matibay na kaagapay sa pagharap sa mga hindi inaasahang hamon. Hindi pa ako handa sa lahat ng ito, ngunit alam kong hindi na ako maaaring umatras. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at sa likod ng bawat anino ay may mga lihim na kailangang tuklasin. At sa puso ng gabi, habang ang buwan ay tahimik na nagmamasid, kami ni Lito ay naghahanda sa mga pagsubok na darating. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa amin ni Lito, at ang bawat sandali ay tila isang bangungot na unti-unting nagiging realidad. Ako si Maya, 28 taong gulang, at sa gabing iyon, habang nakatayo kami sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan sa bakuran ng aming bahay sa liliw, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ang estrangherong iyon, na may hawak na medalyon, ay nagbigay ng babala na hindi ko dapat baliwalain. May mga puwersa na gustong sirain ang inyong samahan, ang kanyang mga salita ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Sino ba sila? At bakit nila gustong sirain ang koneksyon namin ni Lito? Habang iniisip ko ito, napansin kong si Lito ay patuloy na nakatingin sa estranghero, parang handang ipagtanggol ako hanggang sa huli. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang, ngunit sa likod ng tapang na iyon, alam kong nararamdaman din niya ang bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, lumapit ang lalaki at inilagay ang medalyon sa aking mga kamay. Ito ang susi. Hindi ito basta palamuti, paliwanag niya.
Ito ay naglalaman ng kapangyarihan at lihim na konektado sa inyong samahan ni Lito. Kailangan mong alamin ang tungkol dito, ngunit mag-ingat ka, hindi lahat ay may mabuting intensyon. Hindi ko maiwasang magulat sa bigat ng responsibilidad na biglang bumagsak sa akin. Ang medalyon ay malamig sa aking mga palad, at tila may kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Habang hawak ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon, parang ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento na kailangang mabunyag. Paano ko malalaman ang tungkol sa kapangyarihang ito? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Ngumiti ang lalaki, ngunit may halong lungkot. May isang matandang aklat sa bayan ng Liliw, isang aklat na naglalaman ng mga lihim na susi sa pag-unawa sa medalyon at sa inyong samahan. Ngunit hindi ito madaling hanapin at higit sa lahat, hindi ito ligtas. Habang nilalakad niya palayo sa dilim ng gabi, naisip ko ang bigat ng misyon na ito. Ang buhay ko na dati simple at payapa ay ngayon na puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa piling ni Lito, ang aking matapat na kasama, handa akong harapin ang anumang pagsubok. Sa likod ng bawat anino at bawat salita ng estranghero, nagsisimula ang isang bagong kabanata ng aming kwento, isang kabanata ng pagtuklas, tapang, at hindi inaasahang kapangyarihan na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ang bawat sandali ay tila sumisiklab sa isang apoy na hindi ko kayang apulahin. Ako si Maya, 28 taong gulang, at sa gabing iyon, habang hawak ko ang malamig na medalyon sa aking palad, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Ang aming kwento ni Lito ay umabot sa sukdulan ng tensyon, isang yugto na puno ng panganib, misteryo, at di inaasahang paglalakbay. Habang naglalakad kami sa makipot na daan pa uwi, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila baga nagdadala ng babala. Ang mga anino ng mga puno ay nagiging mahaba at naglalabas ng kakaibang hugis, na para bang sumusubaybay sa bawat hakbang namin. Si Lito ay tahimik ngunit alerto, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa paligid, handang tumalima sa anumang banta. Hindi ko maiwasang isipin kung paano naging ganito ang buhay namin. Mula sa simpleng pag-uwi ni Carlo na madalas nawala hanggang sa gabing ito na puno ng kakaibang pangyayari. Ang medalyon sa aking kamay ay parang isang susi na nagbubukas ng pinto sa isang mundo ng lihim na hindi ko inakala na kailanman ay sasabak ako. Habang hawak ko ang tali ni Lito, napansin ko ang kanyang mga galaw, ang malumanay niyang pag-ikot sa paligid ko, ang malambing niyang tingin, at ang tahimik niyang presensya, na nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Siya ang aking matibay na sandigan sa gitna ng unos. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaibigan, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon na lumalalim sa pagitan namin. Parang may mga bagay na hindi pa niya kayang ipahayag, mga lihim na nakatago sa kanyang mga matang kayumanggi. Ang aming koneksyon ay tila lumalampas sa pagkakaibigan ng tao at aso. Ito ay naging isang misteryosong ugnayan na puno ng damdamin at pangunawa. Sa bawat hakbang namin, ang mga katanungan ay unti-unting lumalakas sa isipan ko. Ano ba talaga ang kapangyarihan ng medalyon? Sino ang mga puwersang gustong sirain ang aming samahan? At higit sa lahat, ano ang papel ni Lito sa lahat ng ito? Ang tensyon ay umabot sa sukdulan, at ang aming kwento ay naghahanda na ilantad ang mga lihim na matagal nang nakatago sa dilim. Sa gitna ng malamlam na ilaw ng buwan at malamig na hangin ng gabi, handa na kaming harapin ang susunod na yugto ng aming paglalakbay, isang paglalakbay na magbabago sa lahat ng aking inakala tungkol sa mundo, sa aking aso, at sa aking sarili. Ang hangin sa paligid namin ay malamig at puno ng panibagong pangako, habang kami ni Lito ay nakatayo sa harap ng lumang simbahan sa gitna ng bayan ng Liliw. Ako si Maya, 28 taong gulang, at sa gabing ito, naramdaman ko na ang bawat hibla ng aking pagkatao ay naghahanda sa isang pagsubok na higit pa sa aking inaakala. Hawak ko pa rin ang medalyong ibinigay ng estranghero, ang malamig nitong metal ay parang may buhay na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Sa bawat tingin ko rito, ang misteryo ay lalong lumalalim. Ang matandang simbahan, na matagal nang iniiwasan ng karamihan sa bayan, ay tila may tinatagong lihim na naghihintay na maibunyag. Si Lito ay tahimik, ngunit sa kanyang mga matang kayumanggi ay may kakaibang apoy, isang apoy ng tapang at paninindigan na nagbibigay lakas sa akin. Dito, sa harap ng pintuang ito, alam kong hindi na kami pabalik sa dati. Ang aming buhay ay magbabago magpakailanman. Habang hinahawakan ko ang tali ni Lito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang init ng kanyang presensya. Ang aming koneksyon ay higit pa sa isang simpleng ugnayan ng tao at aso.
Ito ay isang samahan na mailalim, isang lihim na konektado sa kapangyarihan at misteryo ng lugar na ito. Ngunit bago pa man namin mabuksan ang pintuan, may narinig kaming yabag mula sa likod. Tumakbo si Lito at tumayo sa pagitan namin at isang anino na dahan-dahang lumalapit. Ang malamig na tingin ng estranghero na una naming nakilala ay muling sumalubong sa amin. Hindi pa tapos ang inyong kwento, ang kanyang boses ay mababa at puno ng babala. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw, ang aming buhay ay isang daan na puno ng panganib, lihim, at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, kami ay magkasama, ako, si Lito, at ang misteryo ng medalyon na magtuturo sa amin sa susunod na kabanata. Ang pintuan ng simbahan ay unti-unting bumukas, at sa likod nito ay isang mundo ng mga sagot, panganib, at pag-asa na naghihintay na tuklasin. Ngunit ano ang aming matutuklasan? Ano ang mga lihim na nakabaon sa madilim nitong loob? Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang susunod na kabanata ay magdadala ng bagong hamon na kailangang harapin. Sa gitna ng katahimikan, hawak ko ang tali ni Lito ng mahigpit, at alam ko, anuman ang mangyari, hindi kami mag-iisa. Kami ay magkasama, at iyon ang tanging siguro ko sa isang mundong puno ng misteryo at lihim.